Okay, so update tayo mga kamakil. Katalunan project, no. Ito yung unang araw na nag-duty ako na may ano pa tayo, no, kahit hindi pa pwede sanang igalaw yung kamay natin, kailangan magtrabaho na tayo dito. Hindi pwedeng ganito, no. So halos-halos nasa loob na tayo ng bahay magtratrabaho. Yan. So ispatan natin mga kamakil yung mga uporma nitong bahay kasi 100% tapos na yung ating roofing. Okay. Ito dito sa labas mga kaming nakikita nyo, marami tayong buhangin dito. So ito yung gagamitin namin mag-flooring bukas, no? May naka sandbags na tayo ng mga graba. So yung mixing ratio namin bukas is 1 to 3, no? Para sa flooring. 2 graba, 3 sakong buhangin at saka 1 sakong semento. So dito tayo sa likuran. So, may mga tubo na tayo dito para sa downspout to mga kamukil. Downspout at saka sa tubo ng mga CR. Okay? So dito sa likuran, nandito pa nagkalat pa yung mga ano dito mga kamukil. O normal to sa construction pagka ganito, lalo na pagka repair, no, house renovation. Ang daming sisirain bago ma-forma yung bahay. Dito sa likuran, yo, tapos na dito, ito yung forma ng bubong natin. Pag sisiling, pagkikisami, okay na rin, tapos na. Ayan na siya. Palibot na yan mga kamukil. So itong pinakalikuran, ito yung huling tratrabahoin naman kasi flooringan to. Palibot nitong buong area ni sir. Yan, papunta doon. Flooringan pa namin to. So itong pantambak dito, ikakalat na lang namin to. Next week papalinis ko na to dito para matambakan na, unti-unti siyang matambakan. Kasi kailangan matambakan yung schedule dito, maunahan siya sa pagtambak dito bago kami bubutas ng septic tank. Dito kasi malalagay yung septic natin, pinaka-septic. Dito siya na part. So kapag mag-uuna kami sa septic, malamang hindi na makakapasok yung ano dito. Hindi na siya makamaniobra. Kasi baka mapatungan yung ating septic tank. So mabiyak sa, so hindi na makakapasok yung mini dam dito. So unahin ko muna sa pagtambak doon. Pagka matapos na sa pagtambak, saka ako magpapahukay ng septic dito. Ang tatambakan na lang dito, ito dito na part, so walang problema, hindi na aabot dito yung mini dam natin. Okay, so sa labas tayo. Pasok muna tayo dito sa loob. Ito yung pinaka main door. Yan, ang laki na ng pinagbago ng bahay na to mga kamukil. Simulan na renovate namin. Nasa mahigit 100 square meter yung buong floor area nitong bahay na to. Pasok tayo. Ayan, pinaka main door. Dati to 120 yung gusto ng may-ari. Ngayon hanggang dito kasi yung 120. Ito kung napapansin nyo, hanggang dito papunta dun. Yun yung 120. Ngayon nalalakihan siya. Sabi ko sa kanya, 2 pintuan talaga pagka 120. Mga ganyan, double door yan, butterfly type na. Pwede naman nating parang barn door, no? Sliding na lang siya. Pero sa sliding kasi dapat dito tayo sa labas makapenetrate o makapaglagay ng pang-sliding natin. So pangit siya tingnan. Kasi kapag dito sa loob, walang space, no? Ayan, no? Kung dito natin itutulak, pagdating dito wala din, no? So no choice tayo dito. Yung nangyayari, pinalitan niya yung hamba. Binago namin yung hamba, pinalitan namin. Nagiging 100 cm na lang yung main door natin. So standard po yan para sa pinaka standard kasi sa Pilipinas 90 cm lang talaga. Pagka lumampas ka sa 90, ibig sabihin special size na po yan. Ayan. Yung tayo nito 210 yung ating hamba. So napapansin nyo, nakapaglatag na kami ng plastic barrier, no? Para sa moisture niya. Bago mag-flooring, nakapagbakal na rin tayo. Yung ating ceiling yan, napakataas na. High ceiling tayo dito mga kamukila. Nasa 300 tayo. Napapansin nyo, papasok dito. Ayan, dito pa lang tayo sa labas. Papunta sa taas, napakalaki ng malawak siyang tingnan, no? Pero maliit lang po ito mga kamukil. Dahil nasa high ceiling tayo, naging maluwag yung ating bahay kapag naka high ceiling tayo. Pero kapag wala tayo sa high ceiling, wala tayo sa standard, bababa tayo. Madalas kasi sa mga condo 270, 285, yun lang kadalasan na height floor finish to drop ceiling. So kahit na malaki yung bahay, masikip pa rin siyang tingnan pag mababa yung ating ceiling. Okay, nakapag-framing tayo, electrical, ongoing pa rin to mga kamukil, no? Ayan. So na-prepare namin, na-flooringan. Unti-unti lang ito mga kamukil kasi napakalaking area na flooringan namin. Papunta doon. Ito yung target bukas namin na matapos. Ayan, papunta dito. So dito sa mga kwarto, pinahuli ko rin to. Isang bagsakan din tong kwarto sa pag-flooring namin. Papunta dito. Ayan. Halos-halos formado na siya. So itong mga opening, napapansin nyo, wala itong mga hamba. Open lang talaga siya, walang pintuan. Dahil hallway to dito. Yan, open lang din yan. Hallway din yan, papuntang kusina, dining area. So maraming hallway to, parang elegant style din yung pagkabanat ko dito. Yan. Maraming hallway.
Pagdating dito may hallway din papuntang kusina. O pwede kang palibot-libot. Ito kwarto, isang kwarto. Tapos ito kwarto din. Ayan, electrical dito tapos na. Pati pag framing natin o ceiling joist natin sa kisame tapos na rin. Pati dito sa hallway na to, may mga electrical na yan. Ito tapos na rin. So PVC panel yung gagamitin natin dito mga kamagila. Lahat PVC panel. Wala tayong gagamiting Hardiflex dito. Kasi wala namang disenyong pabilog o anong kasing kurting disenyo. So ang magiging disenyo lang natin dito is halos mga box lang, flat type lang na mga disenyo. So kayang-kaya yan sa PVC panel. Yan. Punta dito. Pati sa design mga kamugil, ako rin yung ano ni sir, no? Although may binibigay siya sa akin mga idea sa disenyo ng ceiling, no? Pero hindi pa rin siya fix, no, sa mga design niya. So ako pa rin yung pinapadesisyon niya. So sa roofing din dito, lahat ako yung nag-design dito mga kamugil, sa roofing. Papunta dito. Labas tayo sa labas mga kamugil, tingnan natin yung pinaka-forma itong bahay. So ito yung huli namin tratrabahin itong part na to, kasi magkakaroon pa to ng bubong. Yan, papunta dito. O, labas tayo dito sa labas. Tingnan natin. Yan, ito yung kabuuang forma ng bahay mga kamugil. So dito sa pinakaharap, nag-request si sir na maglagay ako ng kunting design dito sa pinakalabas, kasi kung napapansin nyo flat lang siyang tingnan lahat, no? O sa iligang kasi lahat ng ano doon nilagyan ko ng ano tawag nito design dito sa mga wall, no? Na konkreto lang din yung ginagawa kong disenyo, parang PVC panel din siyang tingnan o wall cladding, no? Yung ginagawa ko doon sa iligan. Kaya dito gagawin din natin mga kamugil yung ating ceiling. Yan, airbend natin. Yan yung kulay niya, kulay brown. So kinabit na namin kaagad para mai-plaster ng maayos. Yan, papunta yan doon, may airbend din, dalawa sa part na to. Din dun sa pinaka last na span, yung pinaplasteran ngayon ni Idol, magkakaroon din yan ng isang airbend. So sa likuran din, meron tayong 3 airbend nilalagay. Tapos itong part na to dito, ito yung tratrabahuin ko sa susunod next week mga kamugil. Ito bububungan ko na to. Gagawin ko muna ng trusses. Yan dito, itong part na to papunta dun, gagawin ko ng trusses. So kung titingnan yung bahay na to, mapapansin natin na iba yung forma dito. So ibig sabihin parang dalawang bahay yung niyari namin dito. Isa dito na part and then isa din dito. So ito nasa 100 something square meter yung pinaka floor area nito, itong malaki na to. Napakalaking bahay na to. So ayan. So yan lang mga kamugil, no? Yung ating update sa Katalunan project, no? Yan, shout out nga pala sa ano, sa bagong project natin sa Panabo, no? O siguro next week yung ano nang may-ari doon, no, na umpisahan natin doon. Kasi marami kami dito mga kamukil at halos nasa interior na yung trabaho natin. Ayo, kailangan ko mag-deploy ng tao dito. O, hindi pwede ring magtambay lang yung i-deploy natin na tao dito kasi may pamilya din silang binubuhay. Kaya hanap tayo ng trabaho para sa kanila. Okay. So yan lang mga kamukil, maraming salamat.